Ang babaeng ito ay si Jordan Turpin. Malamodel nga ang hitsura at tila ba di mo maaninag na meron palang madilim na nakaraan. Ano nga ba ang nangyari? Perris, California, USA. Sa isang bahay nga na para sa mga nakarami ay ordinaryo lamang, ay meron palang mga taong kinulong kabilang mga bata ng kanilang sariling mga magulang. Parang mga hayop nga na tinanggalan ng kalayaan. Ang iba ay nakakadena, lahat sila ay takot tumakas dahil sa iba't ibang kadahilanan. Ilan dito ay pagbibrainwash na ang labas ng bahay o ang malawak na mundo ay delikado at sasaktan lamang sila kapag sila ay lumabas o tumakas man. Isa rin sa pagbabanta ay pananakit kapag meron ngang iniisa sa kanila ang tumakas, kabilang rin ang gugutumin o di pakakainin. Sa madaling sabi, halos buong buhay ng mga bata ay wala ngang kamalayan sa mundong ating ginagalawan. Tanging ang mundo lamang nila ay ang loob ng kanilang bahay at ang mga mararas na ginagawa sa kanila. Ngunit sa pagdaan ng mga panahon ay di nakatagal itong bida ng ating kwento, sapagkat ito ngang si Jordan ay gumawa ng paraan para maligtas silang lahat. Kasama ang iba niyang kapatid ay gumawa nga sila ng plano. Bagaman may mga nauna ng pag-attempt o pagsubok nilang makatakas, subalit bigo at nauwi nga sa matitinding parusa ang nangyari sa kanila. Gaya ng nasabi na natin, ginugutom, kinakadena, mga brainwash at iba pa. Balik sa pagpapatuloy, isang mahalagang impormasyon. Ito palang si Jordan ay nakakalihim ng access sa isang social media. Ayon sa panayam sa kanya, minsan ay nakakagamit ito ng social media ng palihim. To make the story short, nakakakuha ng ideya itong si Jordan sa nangyayari sa mundo sa labas ng bahay nila kasama ang kanyang mga kapatid. At ang social media ngang ito ay ang YouTube, kung saan nakakapanood nga sila ng mga videos sa manners o mga paraan na dapat di sila makita. Puntahan na natin ang eksaktong nangyari kung paano na nga ito nakahingi ng tulong. Dahil nga sa di na niya nakayanan ang nangyayari sa kanyang mga kapatid, sapagkat nakakadena nga ang mga ito ay nagdesisyon na nga ang ating bida na kumontak at tumingi ng tulong sa mga otoridad. Gamit ulit ang cellphone o isang lumang cellphone na matagal na niyang tinatago-tago at napag-alaman din natin na hindi alam ng kanyang mga magulang ito. Talaga nakagawa lang ng paraan itong si Jordan na itago nang di nalalaman ng kanyang mga magulang. Sabay na meron na rin siyang ideya sa labas ng bahay o mundo, lalo sa Amerika, na pwedeng tumawag sa numerong 911 in case of emergency. Subalit kaibigan, bago niya ito nagawa ay nauna muna itong nakalabas ng bahay nila kasama ang pagpaplano, kasama ang kanyang mga kapatid. Ito naman ang actual na footage kung saan siya nakatakas. January 14, 2018, alas 5:40 ng umaga, sama-sama nating panoorin. Kung makikita natin dyan sa video ay makikita nating may lumabas o biglang lumabas sa isang parte ng bahay. Yan nga ang sinasabi natin si Jordan at nakalabas nga ng kanilang bahay, no, at dito nga nag-umpisa ang lahat. Yan muna ang nangyari bago ito tumawag sa 911. Yan ang actual footage at pagkatapos nga ng nangyaring yan ay tumawag agad ito, no. At nung tumatawag na ito ay nakausap nga niya ang operator at pinaliwanag niya isa-isa ang mga detalye na nung una pa ang operator ay di pa masyadong kumbinsido, pero nakumbinsi rin niya sa matagalan at pinasa nga niya ito sa isang sheriff o deputy sheriff na nagangalang Anthony Colache, isang naka-assign na deputy sheriff sa lugar nila. At nung magkita na nga sila ay nagulat itong si Anthony sapagkat nangangayayat nga itong si Jordan, no, sapagkat di nga masyadong kumakain at nakakaranas nga ng iba't ibang parusa, no. At sa pagkakwento nga nitong si Jordan ay first time nga niya makausap ng isang stranger o isang taong di niya kilala. Nakita rin natin ang actual na footage na talagang linalakasan lang ng loob nitong si Jordan ang pag-uusap nila. At sa pagpapatuloy nga ng pag-uusap nila ay hinanapan nga ni Anthony itong si Jordan na mga ebidensya bago nila lusubin ang mismong bahay, kung meron ba siya mga photos na mga ebidensya gaya ng kinakadena ang kanyang mga kapatid. So pinakita niya ang mga actual photos. Heto naman, magpakita tayo kahit tatlo, dalawa. So yan, nakikita nyo ang mga photos na pinakita nga ni Jordan na kanyang mga kapatid na kinakadena. Magpakita rin tayo ng iba mamaya sa pagkakataong lumusob na sila nung sa bahay. At sa pagpapatuloy ay nakumpirma nga nitong si Deputy Anthony ang mga nangyayari at nagtawag na ng backup para i-raid nga o lusubin ang bahay nila, no, para maligtas ang kanyang mga kapatid. At eto nga, alas 7 na ng umaga
ay linusob na nga ng mga pulis ang bahay kung saan nakulong at nakadena ang kanyang mga kapatid, no? At yan ang mga actual na photos ng paglusob. Sa kabutihang palad ay di naman ng laban ang mga magulang nitong si Jordan at naligtas nga ang kanyang mga kapatid. Ipakita na rin natin ang ibang mga photos gaya ng kadena na nakuhanan nga sa footage. Ngayon ay namumuhay ng malaya ang bida ng ating storya, kasama rin ang kanyang mga kapatid mula sa bangungot na kanilang pinagdaanan. May malungkot mang side ng storya dahil mismo mga magulang nila ang nagmalupit sa kanila at natulang makulong ang mga ito ay di natin may iwasang nangyayari ito sa tunay na buhay o realidad. Marami pang detalye ang nangyari sa storya pero di na natin maisa-isa lahat. Pwede nyo ring hanapin ang mga social media accounts ni Jordan Turpin. Siya ay aktibo ngayon sa mga social media, isang naging inspirasyon sa milyong tao na may tapang at lumalaban sa buhay. Nagustuhan nyo sana ang ating munting kwento ngayon. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Ikwento Ko Channel.